Magandang umaga po sa ating lahat. Muli maraming salamat sa Panginoon sa pagkakataon na binigay niya sa atin upang tayo po ay makapagpuri at makapagsamba po sa Kanya. Yaman ngayon po ay araw ng linggo kung saan tayo po ay meron pong pananambahan. Kaya tayo po narito upang sumamba sa ating pong Panginoon. At bahagi po ng pagsamba sa Kanya ay ang ating pong pag-aaral at pagbubulay-bulay ng Kanya pong mga salita. Kaya ngayon po ay didako tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Okay? Ang ating pong pag-aaral ay pinamagatan po nating Love Like Jesus. Yan. Tayo po ay may Biblia. Basahin po natin ito sa aklat po ng John chapter 13, verse 34 hanggang verse 35. Okay? Ito po ang ating pong mababasa. And now, I give you a new commandment. Love one another as I have loved you, so you must love one another. If you have love for one another, then everyone will know that you are my disciples. Pagpalain po ang pagkabasa ng salita ng Diyos. Okay? Bago tayo magpatuloy, tayo muna sumaglit na yumuko at manalangin. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos, sa aming Ama. Sambahin po ang iyong dakilang pangalan. Luwalhatiin kayo sa oras na ito. Kami po'y nagpupuri at nagpapasalamat sa inyo, aming Ama, sa pagkakataon na ibinigay mo sa amin upang muli ikaw ay aming mapapurihan at mapasalamatan, masamba sa aming mga buhay. Salamat po sa oras na ito, Panginoon naming Ama, dahil kami po muli ay may pagkakataon upang tunghayan at pag-aralan, pagbulay-bulayan ng inyong mga salita. Ang dalangin lamang po namin, aming Ama, ninawa inyo kaming pangunahan at samahan, bigyan kami ng sapat na karunungan at kaalaman, pag-unawa, upang maintindihan po namin ang inyong pong mga salita. Samahan niyo po lamang kami, Panginoon naming Ama, at hayaan po na ang inyong banal na Espiritu ang siyang mamayani sa aming kalagitnaan, magturo sa amin, magpala sa amin naming Ama sa oras na ito. Salamat po at ipinagkakatiwala po namin sa inyo ang kabuuan ng aming pag-aaral na ito. Ang lahat na ito ay samot dalangin namin sa inyo, aming Ama, sa pangalan ni Jesus. Ito ang aming samot dalangin, lahat ay magsabi ng Amen. Purihin po ang ating pong Panginoon. Okay? Yaman ngayon po ay February, araw ng mga puso, kaya ang ating pong pag-aaral ay may kinalaman po sa pag-ibig. Kaya lamang ang ating pong title o pamagat ng ating pag-aaral ay Love Like Jesus. Okay? Huwag ho kayo magtataka kung bakit ito nagkaroon tayo ng pagbabago ng ating pong programa. Unang-una, meron po tayong dalawang poste. Kung bakit may poste po yan, ay props lang po yan. Para po sa Samson and Delilah. Joke lang. Okay. Kaya tinukuran niya para hindi po bumagsak. Well, mga kapatid, anyway, para sa kaalaman ng lahat, na gawa na po yung bubong natin, sa mga darating na sunod na mga panahon, ay maaaring mawala na po yan tukod na yan, at saka yung kisame na yan, magbabago na po tayo. Okay? Kaya lamang, ipagpatuloy lang natin ipag-pray sa Panginoon. Okay? So yaman ngayon po araw po ng, buwan po ng February, ang ating po pinag-uusapan ay patungkol po sa pag-ibig. Okay? So, ang ating title muli ay Love Like Jesus. Okay? So, ngayon sa ating pong pag-aaral, sino sa inyo ang mayroon pong tinatawag na birthmark? Diba? Ang birthmark ay common po ito sa lahat ng tao. Hindi naman lahat actually, pero karamihan o marami po ang mayroon talagang tinatawag na birthmark. Yung iba ay, ang kanilang birthmark ay dimple. May dimple ba kayo? Mayroon mong ganyan. Dimple ha, hindi pimple. Yung iba naman ay balat. Minsan may balat sa mukha, balat sa likod, may balat sa puwet. Yung iba naman ay nunal. Yun, mayroon bang tao pinanganak na may nunal na kaagad? O mayroon naman, ganon. So, ito ay pagkakakilanlan minsan sa isang tao. Kaya minsan pagka magkapatid, halimbawa, magkambal, pinaghiwalay, tapos mayroon pong birthmark yung isa, pagdating ng panahon, doon lang sila nagkikita at nagkakakilanlan kapag sila po ay nagkita muli, sa mahabang panahon. Minsan, ang kanilang palatandaan ay yung birthmark. So, marami po tayo na rinig, nakita dyan sa mga palabas na gano'n. Okay? So, maliban sa birthmark, may mga tao naman na ang gustong-gusto ay yung tungkol sa mga brand name. Halimbawa, sabi nga, a brand name is crucial because it represents a reliable product. For example,
yung Nike. Di ba? Yung iba, gustong-gusto yung Nike. Yan, mga sapatos. Check. Ano po, yung iba naman ay Bench. Yan. Sinong gusto ng Bench? Yung iba na ay Lacoste. So, at marami pang iba. Di ba? Meron tayong kinahihiligan ng mga brand. Yan. Ako ay wala sa hilig. So, doon sa Nike, Bench at Lacoste, ano ang pinakamura? Bench? Hindi. Alam ko Lacoste eh. Lacoste. Hindi nakawala ko kay Kevin. Walang halaga. Okay? So, ganoon din po sa buhay Kristiyano po natin na po as Christians, we also have our own brand. Yan, mayroon po tayong palatandaan bilang tunay na Kristiyano. Sabi nga, we should not be identified by our doctrines only, although this is very important. O bagamat mahalaga daw po yung doktrina, dapat huwag lang daw po tayo makilala bilang Kristiyano sa ating doktrina na kinabibilangan o na nalalaman. Ano po? Ngayon din po, sabi nga, we should not be defined only by our knowledge and understanding of the Bible. Ano po? Although, this is also very essential. Ano po? Bagamat mahalaga din po ito, yung kaalaman natin at pag-intindi sa Biblia, pero hindi dapat daw doon lang tayo na kikilala. Ano po? However, sabi nga, the ultimate brand mark of every Christian is love. Okay, sabihin po natin love. Yan. Kaya nga dapat makilala daw po tayo sa ating buhay bilang Kristiyano na mayroon pong pagmamahal. Makilala tayo sa larangan ng pag-ibig. Yan. Kaya nga sabi rito, even if we are faithful in attending worship services, our Christianity is not genuine, okay? If our love is not genuine too. Yan, di ba? Kahit daw po tayo ay faithful sa pagdalo, pag-attend ng ating pong mga gawain sa pagsamba sa Panginoon tuwing araw ng linggo, kahit faithful pa tayo. Pero kapag hindi daw po genuine o totoo yung ating pong pag-ibig, ang ating pagiging Kristiyano ay hindi rin po tunay. Di ba? Tingnan po natin ang ating katabi. Tunay ba siya? Tunay ba siya? Tunay ba siya? O peke lang? Tunay ba ang kanyang pagiging Kristiyano o hindi? Ano po? Kasi nga, hindi po nasusukat doon sa faithfulness natin, ano po ang pagiging tunay na Kristiyano. Sinusukat po ng Diyos yan doon sa ating pagmamahal o pag-ibig. Kaya nga, yun ang sinasabi ng Biblia, if you love one another as I have loved you, everyone will know that you are truly my disciples. You are truly, talagang totoo kayong aking mga alagad. Totoo kayong aking mga tagasunod. Sabi ni Jesus, kung talagang nagmamahal kayo sa isa't isa. Yan. Kaya yun ang brand name po natin. Ano po? Pinakamarka po talaga natin as Christian yung pagmamahal. Okay? Isa pa, sabi nga, the purpose behind our actions is the most important thing. Yung layunin o yung dahilan kung bakit tayo gumagawa, ano po, yun din po ang isa sa pinakamahalaga sa lahat. Okay? Kaya nga, ang ating pong titinan, ang Biblia, sabi nga doon, sa 1 Corinthians chapter 13, verse 3, sabi doon, I may give away everything I have, and even give up my body to be burned, but if I have no love, ano sabi? This does me no good. Yan, kahit na ibigay ko pa ang lahat ng aking mga ari-arian, kahit pa ialay ko ang aking buhay, ibigay ko ang aking buhay, ang aking sarili para sunugin, kung wala naman akong pag-ibig, ano sabi doon? Wala itong halaga sa akin. Wala akong halaga, wala akong kwenta. Bakit? Kasi nga, sa talatang ito, ang mapapansin po natin, ang pinaka-importante sa lahat ay ano? Ang pag-ibig. Okay? Love is very important in doing the things that we are doing. Yan. Halimbawa, kapag sabi nga, we go to church not just because it's Sunday. Ano po? Kaya tayo pumupunta sa church, hindi dahil sa linggo ngayon, kundi, anong dahilan kung bakit tayo nandito? Because we love God and we love our brethren. Yan. Yun talaga ang primary reason dapat kung bakit tayo pumupunta sa church. Ano po? Every Sunday. Dahil mahal natin ang Diyos. Amen ba yun?
Pangalawa, dahil mahal natin ang ating kapatiran din. Alam niyo po, ang pagdating po sa pag-ibig, pagmamahal sa Diyos at saka sa ating kapwa, hindi po malayo yan. Yun ay kapareha lang. Kapareha lang. Kasi nga, kung ating pong titingnan, ano po, yung sinabi ng Panginoon, mahalin mo ang Diyos ng buong puso, ng buong lakas, at ng buong isip, at ng buong kaluluwa. Ano pa? So, ganoon din, mahalin mo ang iyong kapwa katulad ng iyong pagmamahal sa iyong sarili. Kasi kung ating pong titingnan, ano po, ang Diyos at saka yung Iglesia, di ba tayo yung body of Christ, di ba? Tayo kinabibilangan po ang body of Christ of the church na po ng mga mananampalataya. Kaya tayo po yung body. Hindi pwede magkahiwalay po yung body at saka yung head. Kung si Kristo yung ulo, tayo yung body, kung nagmamahal tayo kay Kristo, at the same time, ganoon din ang pagmamahal natin sa katawan. Di ba tama? Hindi man pwede na mas higit nating mahal yung ulo, pero hindi natin mahal ang ating pong kamay. Di ba? Pantay lang ho kapag tayo po ay magmahal. Kaya kung ating babasahin actually yung Biblia, sabi doon, love the Lord your God with all your heart. Ito yung first commandment. Ito yung unang commandment na sinabi ng Panginoon. At yung pangalawa, ito naman ang pangalawa, katulad din ng una. Yan, katulad din ng una. Katulad po ng first commandment, sabi po doon, ano po, kung ating babasahin yung Biblia. Kaya ibig sabihin, pantay ho ang ang pagmamahal na gustong ipakita ng Panginoon. Kaya lamang, gusto po natin pakita ho dito na talaga priority ang Diyos lagi sa buhay po natin pagdating ho sa pag-ibig. Pero dapat nating maintindihan kung paanong minamahal natin ang Diyos, ganun din natin minamahal ang ating kapwa, yung ating kapatid sa pananampalataya. Kasi nga, magiging walang saysay ang pagmamahal natin sa Diyos kung hindi natin mahal ang ating pong kapatid. Yan. The reason kung bakit tayo ay narito sa church, unang-una, because we love God, at ang pangalawa, because we love our brethren. Okay? So ngayon, kapag tayo po narito sa church, sabi ito, our presence gives glory to our God. Di ba? Yung presensya natin, nagbibigay ito ng karangalan, kaluwalhatian sa Panginoon. Kaya nga, ang tanong natin ngayon ay, habang nandito ka, naluluwalhati ba? Napaparangalan ba ang Diyos sa iyong buhay? Di ba? Kasi iyan ang dahilan kung bakit tayo nandito, para parangalan talaga ang Diyos. Pangalawa, the same time, kaya tayo nandito, our presence brings encouragement to everyone. Di ba? Nagbibigay, nagdudulot po ng pagpapalakas doon sa bawat isa. Kaya kapag nakita natin ang bawat isa, nagbibigay ito ng encouragement sa atin. Okay? So, kayo ba ay masaya dahil nandito ang inyong kasama, ang inyong katabi? Yan, tingnan po natin ating katabi. Sabihin po natin, salamat at nandito ka. O, di ba? So, ngayon, dahil nandito siya, nagbibigay ito ng lakas sa atin. Di ba? So, kapag wala ho ang isa, malungkot ba? Yan, malungkot kapag may nawawala. Di ba? Hindi nakapagbibigay ng encouragement. Kaya importante po yung pagpunta natin sa church, una-una to glorify God and to encourage our brethren. Kaya nga ho, sabihin po natin sa ating katabi, huwag kang mawawala pag Sunday. Yan. Huwag kang mawawala kasi nga nagbibigay ka ng encouragement. Ayan. Si Carmelita, wala masabihan, wala yung kanyang katabi. Yan. Kaya dapat tayo po ay laging nagbibigay ng encouragement sa ating pong mga kapatid sa pananampalataya. Okay? So mga kapatid, tanda nating mabuti na hindi laging ang pagmamahala, hindi laging natin na-maintain. Kaya nga, kung ating pong titingnan ng Bible, sabi nga, there was a time that the church in Ephesus was rebuked by God because their love for Him has grown cold. Naalala nyo sa Book of Revelation? Ano po? Babasahin po natin mamaya. Ayan, Revelation chapter 2, verse 2. Ang iglesia po ng Ephesus, dumating sa point ng kanilahong buhay sa iglesyang ito na nanlamig ho sila sa kanilahong pag-ibig sa Panginoon. Yan, basahin po natin, Revelation chapter 2, verse 2. I know that you have done
I know what you have done. I know how hard you have worked and how patient you have been. I know that you cannot tolerate evil people and that you have tested those who say they are apostles but are not and have found out that they are liars. Ano po? Then sa verse 3, you are patient, you have suffered for my sake, and you have not given up. Di ba? Naging talagang tumayo sila sa pananampalataya itong mga iglesia sa Efeso. Ano po? Pero sabi dito, sa verse 4, but this is what I have against you. Ito lang ang aking pong hindi nagustuhan sa inyo. Okay? Sabi dito, you do not love me now as you did at first. Hindi mo na ako mahal tulad ng dati. Di ba? Yun ho ang ikinalungkot ng Panginoon sa iglesia po ng Efesos. Ano po? Kaya na-rebuke po sila, hindi mo na kasi ako mahal tulad ng dati. Ang tanong natin ay ganyan ba tayo? Ganyan ba ang ating pong buhay? Ang tanda natin mabuti, ang pagmamahal ay nagde-deteriorate po siya. Ano po? Nanlalamig po siya. Hindi po natin ma-maintain yung talagang init ng pagmamahal. Alam niyo ba yon? Hindi natin kayang i-maintain. Talagang may panahon na siya ay bumababa yung level ng pagmamahal. Ano po? May panahon naman na tumataas ho siya. Di ba? Alam po yon ng mga may boyfriend at mga girlfriend. Hindi laging ganun. Hindi laging ganun. Lalo na kapag may asawa na. Nako, hindi talaga laging nami-maintain yung pagmamahal. Madalas ay talagang bumabagsak. Ano po? Anong dahilan? Dahil po minsan sa mga problema at pagsubok na ating pong nararanasan. Kaya hindi natin nami-maintain yung pag-ibig. Di totoo naman talaga, di ba? Walang pag-ibig na talagang nami-maintain po natin yung ang tawag doon, yung level, intensity ng pag-ibig na yan. Yan, tama. Yung intensity ng pag-ibig, hindi po natin talaga nami-maintain yan. Sa simula, kapag nanliligaw pa lang, talagang mainit, very high po yan. Pero habang tumatagal, unti-unting bumababa yan. Unti-unting bumaba. Lalong-lalo na kapag nag-asawa na. Diba? Sumasadsad nga minsan ng yung intensity ng pagmamahal, sumasadsad minsan eh. Ano po? Kaya humahantong sa paghihiwalay, pag-aaway, diba? Talagang dumarating 'yon. Ano po? Anong dahilan? Dahil minsan sa mga problema at pagsubok sa buhay. Pero dapat nating maintindihan na ang pag-ibig ay hindi ibinabatay saan? Sa feelings. Ang pag-ibig ibinabatay saan? Sa commitment. Kaya nga, the real meaning of love is commitment. Hindi po feelings. Di ba? Kaya nga di ba, hindi po sa emosyon. Kaya ang gusto ng Panginoon ay kung tayo nagmamahal, ang pairalin natin ay yung will. Hindi po yung emosyon. Tama? Di ba? Kasi pag emosyon ang pinairal po natin, magbabago yan, mawawala yan. Pero pag will ang pinairal ho natin, nagpasya tayo, nag-commit tayo, kahit anumang sitwasyon ng buhay, kahit anumang panahon, kahit anumang sitwasyon, di ba? Ikaw at ikaw pa rin. Tama, di ba? Yan ang commitment. Yan ang commitment ng ating pong pagmamahal, di ba? Kaya nga ho, yung ating pong binibitawan doon sa mga nag-aasawa, ay kinakasalan, ano po? Yung binibitawan natin na till death do us part, di ba? Hindi naman talaga totoong na hanggang sa dulong-dulo ay talagang yung intensity ng pagmamahal sa simula ay hanggang doon sa dulo ay gano'n pa rin. Hindi, nalalamig talaga siya. Diba? Kaya, pero bakit nananatili pa rin? Dahil sa commitment. Hindi lang dahil sa kinikilig, kundi dahil sa commitment. Okay? Kaya nga, ito ang sabi ng Panginoon doon sa sa iglesia ng Efesos, Revelation chapter 2. Sa verse 5, itutuloy po natin. Think how far you have fallen. Yan. Isipin mo kung gaano ka nakalayo nung ikaw ay na bumagsak. Turn from your sins and do what you did at first. Kung gusto mo mapanumbalik daw po yung pag-ibig mo sa akin, sabi doon, iwanan mo ang iyong kasalanan at, ano sabi? Gawin mo ang dati mong ginagawa para sa akin. Ano ba dati natin ginagawa? Yung ano natin ginagawa, bakit tayo naging mainit sa Panginoon? Yan.
Ang ginagawa natin dati ay, una, masipag tayo manalangin, masipag tayo magbasa ng Bible, masipag tayo umattend ng church, masipag tayo makipag-fellowship, masipag tayo mag-evangelize, o kung ano pa nang ginagawa natin, ano po, siyang nagbibigay kasiglahan ho sa atin. Masipag tayo sa ministeryo. Ano po, hanggang sa dumarating sa punto ng ating buhay minsan na tayo po ay nanlalamig. Kaya ang sabi ng Panginoon, gawin mo ang dati mong ginagawa upang manumbalik ang iyong init. Kaya mga kapatid, dapat nating maintindihan na ang painit po ng ating pananampalataya sa Panginoon o pagmamahal sa Panginoon ay sa magitan po ng pagganap natin ng mga basics of Christian life. Di ba? Yung mga basic, ibig sabihin yung mga pangunahin na dapat po nating gawin bilang Kristiyano. Tulad ng palagi ang pananalangin, yung palagi ang pagbabasa ng Bible, yung palagi ang pag-fellowship sa mga kapatiran, ano po, yung palagi ang pagsamba sa Panginoon. Yun ho ang makatutulong sa atin upang mapanumbalik yung ating pagmamahal sa Diyos. Kaya sabi doon, gawin mo ang dati mong ginagawa. Now, kung hindi mo gagawin, sabi dito, if you don't turn from your sins, magpapatuloy ka sa kasalanan, I will come to you and take your lampstand from its place. Ano ibig sabihin? Sabi ng Panginoon, babalik ako, pupuntahan kita, at aalisin ko ang iyong ilawan. Na ibig sabihin, mawawalan ka ng kapangyarihan na magpatotoo. Hindi ka magiging ilaw sa mundo. Hindi ka magagamit ng maayos kapag hindi ka magsisi sa iyong mga kasalanan. Kaya sabi ito, kailangan mong gawin mo yung dati mong ginagawa. Okay? So mga kapatid, ang gusto ng Panginoon sa atin, lahat ng ating ginagawa, gawin natin ito na mayroon pong pag-ibig. Okay? All things we do must be done in love. Yun pong sinasabi ng 1 Corinthians chapter 16, verse 4. Let all that you do be done in love. Okay? Halimbawa, nagtatrabaho sa isang kumpanya. Sabi ito, in the company, gawin mo, magtrabaho ka na mayroon pong pag-ibig. Okay? Huwag ka lamang magtatrabaho dahil sa sweldo. Huwag ka magtrabaho dahil lamang sa alang-alang doon sa iyong boss at gusto kang ma-recognize ng iyong boss. Huwag ko ganoon. Kapag pumapasok ka ng trabaho, gawin mo ang iyong trabaho na mayroon pong pagmamahal. Amen ba yon? Kasi kung walang pagmamahal, mapapagod ka. Mababagod ka, babantayin mo yung oras. Oras na, alas 5 na, makakauwi na. Diba? Pero kapag mahal mo ang iyong ginagawa, hindi mo mamamalayan, maghapon ka pala nagtrabaho, hindi ka napapagod, at mag-i-enjoy ka pa sa trabaho mo. Diba? Kasi mayroon pong pagmamahal. So ganun po dapat tayo. Kapag nagtatrabaho ka, i-enjoy mo lang, gawin mo itong lahat ng iyong trabaho na mayroon pong pagmamahal. Kung ikaw ay nag-aaral, mag-aral ka na mayroon pong pag-ibig. Diba? Mag-aral ka na mayroon pagmamahal. Talagang gustuhin mo na mag-aral. Mahalin mo ang iyong pag-aaral. Ano po? Para mag-enjoy ka sa pag-aaral. Sino daw nag-enjoy sa pag-aaral? Sa pag-aaral, ha? Wala nag-enjoy. Ang hirap kasi mag-aral, di ba? Oh, enjoy na enjoy. Doon sa baon daw. Yan. Kaya alam mo nag-enjoy kasi malaking baon. Pero pagdating sa pag-aaral, minsan hirap na hirap. Ano po? Well, hindi mga kapatid, para ma-enjoy natin ang ating pong buhay, gawin natin lahat na mayroon pong pag-ibig. Di ba? Ganun din mo sa ministry, di ba? Lahat ng iyong ginagawa na pag hindi mo mahal ang iyong ministeryo, hindi ka mag-i-enjoy. Ano ba yan? Totoo po yan. Mababagot ka lang. Darating ang panahon na aayaw ka sa ministeryo mo. Magre-resign ka. Maghahanap ka ng gusto mong lamang. Di ba? Kaya, kinakailangan kung gagawa ka, mahalin mo ang iyong ginagawa. Di ba? So, unang-una, kinakailangan malaman mo kung ano talaga yung talent mo or gift mo, ano po, para humagamit mo sa ministeryo. Kapag nasumpungan mo na ito, then doon ka magministeryo ayon sa gift mo o sa talent mo, tapos i-enjoy mo yon, mahalin mo yon, di ba? Para ma-enjoy mo ang iyong ministeryo. So, ang reason kung bakit minsan tayo po ay nababagot,
Dahil minsan hindi natin alam kung ano talaga ang gift natin. Hindi talaga natin alam minsan kung ano talaga ang ministeryo na para ho sa atin. Minsan nagtatrabaho tayo na hindi naman yon ang calling natin. Kaya minsan nawawalan ho tayo ng gana. Kaya importante po yung dapat po nating alamin. Importante po na malaman natin kung ano po ang ating pong mga ministry o gift para magawa po natin ang ating ministeryo. Okay? Kaya sabi to, you cannot be happy doing something if you do not love what you are doing. Di ba? Kapag hindi mo mahal ang yung ginagawa, hindi ka mag-i-enjoy talaga. Okay? Once again, sabi to, real love is not feelings but a commitment. Yan sa sinabi ko kanina, hindi po feelings kundi commitment. Okay? So mga kapatid, importante po ang pag-ibig. Kaya ang challenge po sa atin, okay, our challenge, ayan, is to love like Jesus. Yan, napangiti ako kasi malungkot kasi kanina si Carmelita. Ngayon lang siya sumaya. Wala kasi siyang masabihan kanina. At ngayon mayroon na. Okay. Our challenge is to love like Jesus. Sabihin po natin sa ating katabi, love like Jesus. Okay? Yun ang challenge po natin. Kaya nga si Pablo mismo, sa 1 Corinthians chapter 11 verse 1, sabi niya ganoon, imitate me as I imitate Christ. Okay? Imitate me then just as I imitate Christ. Di ba? Mahirap ang masalitang ito, mahirap itong bigkasin. Hanggat hindi ka talaga katulad ng ating pong Panginoon Kristo. Okay? Pagdating sa pagmamahal, pwedeng sabihin po ni Apostol Pablo, tularan niyo ako sa pag-ibig, katulad ng tulad ko kay Kristo. Yan. Kaya nga as Christian, dapat ay ang ating po talagang pinaka-goal sa buhay Kristiyano ay maging katulad ng ating Panginoon Kristo, maging sa Kanya hong pagpapakita at pagpapadama ng pag-ibig. Kaya nga ang ating pag-aral ay love like Jesus. Okay? So ngayon sa umagang ito, mayroon po tayong tatlo na pag-uusapan na nagsisimula sa letter S. S, S, S. May SS ba kayo? Social Security System. Yan. So ang una, the source of true love. Pangalawa, the soul of true love. At ang pangatlo, the scope of true love. Tingnan po natin at pag-uusapan po natin sa oras na ito. Okay? Una, the source of true love. Sabi ito, if it is not clear to us where the source of true love comes from, then we could not also demonstrate real love. Diba? Kapag hindi na po natin alam kung saan nagmumula ang totoong pag-ibig, hindi rin natin ito maipapadama, maipapakita ang tunay na pag-ibig sa iba. Okay? So, alam natin saan nanggaling ang pag-ibig? Yan. Sabi ito, how can we truly love others if we ourselves are longing for love? Diba? Kung tayo mismo ay naghahanap ng pag-ibig, okay? Paano natin ito ipapadama yung pag-ibig na ito sa iba? Diba? Kung tayo mismo ay naghahanap ng pag-ibig. Diba? Kaya kinakailangan na ranasan muna natin na talagang minahal tayo, bago natin magawa ang pagmamahal sa ating pong kapwa. Kaya nga doon sa ating verse, love one another as I have loved you. So, ibig sabihin, minahal ka muna ng Diyos, kaya ngayon, magagawa mo nang magmahal sa iyong kapwa. Diba? Kaya nga lagi mayroong pinag-uugatan, okay? Ang pag-ibig na ito. Sabi rito, when Jesus, when He was crucified, He interceded for the people before God because He loved them. Nung naalala nyo, nung si Jesus ay pinako sa krus, lagi niyang binabanggit yung salitang, Father, forgive them for they do not know what they are doing. Bakit siya ay nag-intercede? Bakit siya nanalangin sa mga tao na talagang nagpako sa kanya sa krus? Ang dahilan? Sapagkat mahal niya ang mga taong ito. Okay? Kaya nga alam ni Jesus kung saan ang galing ang kanya hong pag-ibig. Kaya nga kung ating pong titingnan, nanalangin siya sa Ama. At ang sabi niya, Father, forgive them for they do not know what they are doing.
So kung ikaw yung ama, halimbawa kung ikaw yung ama, at nakita mo na ang iyong nilikha ay sinasaktan nila, ang iyong pinakamamahal na anak na nagbibigay ng kaluguran sa iyo, ano ang iyong gagawin? Diba? Halimbawa, ikaw tatay, tapos nakita mo yung anak sinasaktan ng iba, anong ginagawa ng tatay? Di ba madalas ang magulang sumasaklulo at saan kumakampi? Doon sa anak. Hindi ho doon sa anak ng kapitbahay. Di ba? Lalong-lalo na kung yung anak mismo ang nasasaktan. E paano kung yung anak mismo ang nanakit? Yun lang. Yun ang anak mismo ang may kasalanan. Pero dito, kung ating pong titinan, si Jesus ang pinakamamahal na anak ng Diyos Ama. Ano po? Siya yung sinasaktan. So nung nakita po ng Ama, ang ginagawa sa kanyang bugtong na anak, ano po? Anong dapat gawin ho ng Ama? So kung bilang Ama, sabi ito, maybe the Father will punish them who beat His beloved Son. Diba kung ikaw ay tatay, talang iyon ang initial na gagawin mo, parusahan yung mga nanakit sa iyong anak. So ganun din ang gusto ng Diyos. Sa palagay nyo, ganun din? Oo, gusto rin ng Diyos na saktan sana itong mga taong ito na mga gumawa ho ng katampalasanan sa ating Panginoon. Pero ito, narito ang Panginoon Jesus. Ano po? Narito, here is Jesus standing in behalf of them saying, Father, forgive them for they do not know what they are doing. Diba? Yun ang kanyang panalangin. Ama, huwag mo silang saktan. Di ba? Forgive them, patawarin mo sila, Ama, sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Anong reason? Bakit ho niya ipinagpipray ang mga taong ito? Because He loved them. Ano po? Dahil mahal nila ni Jesus ang mga taong ito. Parang gusto niyang sabihin, Father, do not hurt them. Ano po? Huwag mo silang saktan kasi mahal ko sila. Di ba? Ganyan ho ang pagmamahal ng ating pong Panginoong Jesus. Kaya niya na ipapadama, kaya niya na ipapakita ang pagmamahal na ito dahil unang-una, alam niya na siya'y mahal din po ng kanyang Ama. Di ba? Kailan narinig ni Jesus na siya'y mahal ng kanyang Ama? Yung siya'y binautismuhan, di ba? Narinig niya ang tinig mula sa langit. Sabi ng tinig, This is my beloved Son in whom I am well pleased. Di ba? Nung siya po'y umahon mula sa bautismo. Okay? So, ngayon mga kapatid, tingnan natin. Sabi ito, if we are faced with a problem, we should come to Him who loves us for a solution. Kung ikaw ay humaharap daw sa problema, halimbawa, ano po, saan ka pupunta para maghanap ng solusyon? Siyempre, doon sa tao o kaya sa Kanya na nagmamahal sa iyo. Diba? Pwede ka bang pumunta sa isang taong galit sa iyo? Halimbawa, may problema ka, tapos pupunta ka doon sa taong galit sa iyo. Tutulungan ka ba niya? Hindi. Di ba? Halimbawa, ang problema mo ay pera. Wala kang pera. Kailangan mo ng pera. Tapos ngayon, saan ka pupunta? Doon sa kapitbahay mo na galit sa iyo? Para humingi ng pera? Siyempre, hindi. Di ba? Doon ka pupunta sa taong nagmamahal sa iyo. Sapagkat alam mo na siya ang makakatulong sa iyo. Di ba? Sa taong nagmamahal sa iyo. Ganon din po ang ating Panginoon Jesus. Every time na siya po may problema, saan siya tumatakbo? Sa Ama. Sapagkat alam niya, mahal na mahal siya ng kanyang Ama. Kaya nga sabi ito, He always turned to His Father for everything. Kaya kung ating pong babasahin, halimbawa, yung John chapter 16 verse 32. Sabi ito, the time is coming and is already here when all of you will be scattered. Sinong sinasabihan ni Jesus dito? Ang kanyang mga alagad. Darating ang panahon na kayong lahat, ano sabi ganoon? Narito ng panahon ngayon, ano po sabi, kayong lahat ay magkakalat. Iiwanan ninyo akong mag-isa. Sabi dito, each of you to your own home, and I will be left all alone. Di ba? Kanya-kanya kayong takas. Aalis kayong lahat. Uuwi kayo sa inyong mga tahanan at iiwanan nyo ako mag-isa. Di ba? Malungkot ba yon pag iiwanan ka mag-isa? Malungkot ba yon? Yes, malungkot po yon para sa Panginoong Jesus. Kaya problema niya yon. Pero ano sabi niya ganon? Sa bandang huli, but I am not really alone because the Father is with me. Di ba?
Pinalalakas lang din po ng Panginoon Hesus ang kanyang loob. Sabi niya, hindi naman ako nag-iisa. Kasama ko ang aking Ama. Bakit? Kasi mahal na mahal ako ng aking Ama. And every time na may problema, saan tumatakbo? Doon sa Kanya na nagmamahal po sa atin. Huwag kang pumunta doon sa hindi nagmamahal sa iyo kapag may problema ka. Doon sa nagmamahal sa iyo at matutulungan ka niya. Okay? Then, sabi to, if the love of God is clear to us, we can transfer that love to others. Kaya pag malinaw sa atin kung saan nang gagaling yung ating pag-ibig, ano po, yun ho ay magagawa nating gawin na magmahal din po sa iba. So, maliwanag ngayon na ang pag-ibig, the source of true love is walang iba kundi ang ating pong Panginoon. Kaya sabi sa 1 John chapter 4 verse 19, we love because God first loved us. Di ba? Kaya ho tayo nagmamahal dahil unang-una minahal tayo ng ating pong Panginoon. Okay? So yun ang una, ano po? The source of love. Sino ang source of love? True love? Ang ating Panginoon, ang ating Diyos. Okay? Siya po yung source of love. Okay, number 2, the soul of true love. The soul. Okay? Pag sinabi pong soul, ito po yung pinakapuso. Ano po? Ang tanong dito ay, what is the center or the heart of true love? Okay? Ano ba ang pinakasentro at ang pinakapuso ng tunay na pag-ibig? Ano po? Ang pinakasentro ay, the soul of true love is forgiveness. Alam niyo ba yon? Yung pagpapatawad. Okay? Kasi nga, hindi mo mapapatunayan na talagang mahal mo ang isang tao o sino man kung hindi ka marunong magpatawad. Okay? Nasubukan nyo na ba na mayroong nagkasala laban sa inyo? Diba? May nagkasala na ba sa inyo? Pinatawad nyo naman. Yan. Depende. Yan. Muli, ano po? Ito na po yung sinasabi ko kanina. So, Luke chapter 23 verse 34, sabi doon, Jesus kept saying, Father, forgive them because they do not know what they are doing. Okay? So, ito yung talata na sinasabi po natin, ano po, na si Jesus ay nagpatawad po siya doon sa mga taong masama, ano po, na nanakit po sa kanya sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Pero mga kapatid, dapat natin mapansin po, na hindi lamang minsan, bagamat ito'y kasama doon sa 7 last words, ano po, ng ating Panginoon Jesus on the cross, pero ito'y hindi lamang minsan binanggit ng ating pong Panginoon. Ito'y paulit-ulit niyang binanggit. Kaya nga ho, sa ating babasahin, sabi doon, Jesus keep saying. Sabihin po natin, keep saying. So ano ibig sabihin noon? Paulit-ulit po niyang binabanggit yun. Nung siya po ay kinurunahan ng tinik, sabi niya, Father, forgive them. Nung siya po ay binubugbog, Father, forgive them. Diba? Nung siya po ay pinapalo, Father, forgive them. Diba? For they do not know what they are doing. Nung siya po ay inulos sa tagiliran, sinibat, Father, forgive them. Diba? Lahat po yan, sa lahat ng ginawa sa kanya, ng mga tao, ang laging niyang sinasambit, Ama, patawarin mo sila pagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Anong reason? Bakit kailangan niyang patawarin? Kasi nga, mahal ni Jesus ang mga taong ito. Okay? Most of the time, mga kapatid, sabi ito, we choose to hate others who do us wrong instead of forgiving them. Tama? Kadalasan daw po, ang ating pong pinipili ay saktan ang mga taong o magalit tayo sa mga tao na nananakit ho sa atin. Diba? Sa halip na patawarin ho sila. Halimbawa, nasaktan ka. Ano ang iyong igaganti? Siyempre, ang gusto natin, saktan din. Diba? Yun ho ang tao. Pero ang sa Diyos, hindi ho ganon. Once na tayo nasaktan, ang gusto ng Panginoon, magpatawad ho tayo. Minsan, pinipili ho natin ang manakit kaysa magpatawad. Lalong-lalo na kapag mabigat ang kanyang nagagawang kasalanan sa atin. Di ba? Pero ang gusto ng Panginoon sa atin, ang pinakapuso talaga ng tunay na pag-ibig,
pagpapatawad. Sabihin po natin, pagpapatawad. Yan. Alam niyo, hindi ho madali yun. Mahirap yon gawin. Pero kailangan po nating gawin dahil yan ang gusto ng Panginoon. Kaya sabi nga rito, true love is not giving to them what they deserve, but giving to them what they need. Ano ang kailangan ng tao kapag siya po ay nagkakasala? Kapatawaran o kaparusahan? Nuulit ko po, ano ang kailangan ng tao kapag siya ay nagkasala? Kapatawaran o kaparusahan? Hindi patawarin na natin si Diskaya. Sa gobyerno yan eh. Di ba mahirap? Mahirap talaga. Kaya nga hindi pwedeng pagsamahin talaga ang mundo at saka ang Kristiyano. Bakit? Kasi sa mundo, talagang justice ho ang pairalin. Di ba? Pero sa Kristyanismo, forgiveness ang dapat pairalin. Kapatawaran. Kaya para sa atin, para bagang lugi ho tayo eh, no? Parang lugi lagi tayo. Pero huwag kayong mag-alala kasi nga, lugi man tayo, panalo naman tayo sa Diyos. Di ba? Kaya wala hong problema sa atin kung tayo man ay nalugi dahil tayo ay nagpatawad. Di ba? Kaya sabi nga nung isang tao, isang mananampalataya na ninakawan, sabi nga nun, salamat dahil ako'y ninakawan at hindi ako ang nagnakaw. O, tama? Di ba? Nagpatawad siya doon sa magnanakaw. Di ba? Kaya mga kapatid, dapat natin maintindihan na ang puso talaga ng pagmamahal ay walang iba, kundi ang pagpapatawad. Kaya nga, nuulit ko po, ano ang binibigay natin sa tao? Ano ang kailangan ng tao nagkasala? Kapatawaran o kaparusahan? Kapatawaran. Pero ang madalas na binibigay natin ay kaparusahan, na hindi naman tama. So mga kapatid, sabi nga sa Bible, we don't need to repay evil for evil, but good for good. Di ba? Huwag dadaigin ang masama ng masama, kundi daigin ang masama ng mabuti. Okay? Daigin ang masama ng mabuti. Sabi nga Romans chapter 12 verse 17. Do not pay anyone back evil for evil, ba? But focus your thoughts on what is right in the sight of all people. Ba? Huwag daw pong daigin ang masama ng masama. Okay, tuloy po tayo. Sabi rito, God did not forgive us because of our action. Hindi tayo pinatawad doon ng Diyos, mga kapatid, dahil sa ating pong action o sa pagiging mabuti natin. Dahil sa marami tayong nagawang kabutihan, ano po? But because of His death and bloodshed. Kaya tayo napatawad dahil siya po'y namatay para sa atin at dahil siya po'y nagbubo ng kanyang dugo para sa atin. Bakit? Ano sabi ng Bible? Without the shedding of the blood, there is no forgiveness of sins. Okay? Hebrews chapter 9 verse 22, in fact, under the law, almost everything is cleansed with blood. Lahat ay nalilinis sa pamamagitan ng dugo, and without the shedding of the blood, there is no forgiveness. Kaya iyon ang dahilan kung bakit kailangan si Jesus ay magbubo ng dugo para tayo ay mapatawad sa ating mga kasalanan. Diba? So, sa ating panahon ngayon, hindi naman kailangan na magbubo pa tayo ng dugo. Diba? Para lang masabi natin pinapatawad na kita. Kaya, hindi mo kailangan magbubo ng dugo kasi sapat na po yung dugo na itinigis ng Panginoon Hesus doon sa krus ng Kalbaryo para tayo po ay mapatawad sa ating mga kasalanan. Tayong lahat ay makasalanan. Sabi ng Bible, for all have sinned and fall short from the glory of God. Ano po? Then sabi ng Bible, for the wages of sin is death. Kamatayan talaga ang kabayaran ng kasalanan. So, ngayamang tayo pong lahat ay makasalanan, sabi ito, our only hope, ang tanging pag-asa natin ay ano? Yung pardon, yung pagpapatawad. Or else, we are only waiting for our execution. Sabi dito ano po, kung hindi tayo napatawad, walang magpapatawad sa atin, talaga ang hinihintay natin ay ang kaparusahan. Kaparusahan talaga. Kaya sabi rito, but because God is a righteous God, He could not pardon us until a suitable payment is made. So, ang Diyos na po ay makatuwiran, makatarungan siya. Hindi niya tayo pwedeng patawarin hanggat hindi nababayaran
yung ating kasalanan. Ang problema, wala ho sa atin handang mamatay para sa ating sarili. Wala rin sa atin handang mamatay para sa ating kapwa. Di ba? Wala. Wala hong maliban sa hindi tayo handa, hindi rin tayo karapat-dapat. Bakit? Kasi nga makasalanan din tayo. Mamatay man tayo para sa ating kapwa, mamatay man tayo para sa ating sarili, hindi pa rin sapat yon dahil nga may bahid tayo ng kasalanan. So kailangan po ng magbabayad doon sa kasalanan na mayroon ho tayo. At yun ho ay ginawa ng ating Panginoon Kristo na siyang nagbayad sa ating kasalanan. Kaya nga sabi doon, Jesus paid it all. Di ba? Kaya nga ho, yun ang sinabi niya nung siya po ay naroon sa krus ng Kalbaryo, it is finished. Titilistay. Ibig sabihin, paid it all. Bayad na lahat-lahat. Ano po? Yung ating kasalanan. Yung ating kasalanan noon, kasalanan ngayon, at kasalanan sa darating na panahon, kasama na po yan sa binayaran ng Panginoon. So dahil binayaran na, sisingilin pa ba yun ng Diyos sa atin? Hindi na. Pinatawad na tayo ng Panginoon. Kaya nga, sabi ng Bible, there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Diba? Wala nang kaparusahan para sa kanila na kay Kristo Jesus. Bakit? Binayaran na ni Jesus ang lahat. We are justified by God through our Lord Jesus Christ. Kaya mga kapatid, masarap isipin na talagang pinatawad tayo ng ating pong Panginoon. Ano po? Kaya nga sabi ito, we are forgiven, we are empowered because that is what we need. Yun ho kasi ang kailangan ho natin. Sino ang nagpatawad sa atin? Ang Diyos. Sino ang nagbigay sa atin ng kapangyarihan para mapagtagumpayan ang mga kasalanan? Ang Diyos. Ano po? Kasi yun ho ang kailangan natin. Ito ho, sabi ito, God is telling us, because I love you, that is why I forgave you and empowered you because that is what you need and not what you deserve. Diba? Ang deserve natin ay mapatawad. Mapatawad. Kasi yun ang ating kailangan. Pero kung sa pamantayan ng mundo, ang deserve natin ay punishment talaga. Kaparusahan. Diba? Pero sa Panginoon, gusto niya na tayo po ay patawarin kasi yun ho ang kailangan natin. Kaya mga kapatid, dapat ay bilang Kristiyano, hindi ho condemnation lagi ang ating pong nasa isipan po. Kinapairalin natin lagi yung grasya ng Diyos. Kung papaano tayo po ay pinatawad ng Panginoon, matuto rin tayo magpatawad sa ating pong kapwa. Diba? Matuto tayo magpatawad sa ating pong kapwa kasi yun ang kanilang kailangan. Kaya tayo, hindi tayo judgmental, tayo po ay laging pinapairal natin yung grasya ng Diyos para ho sa kapatawaran ng sino mang magkamali at magkasala. Atin pong nililift up sino man ang nagkamali at nagkasala. Okay? Sabi nga, we should do this also to others. We need to forgive and empower them because that is what they need. Yun ho ang kailangan ng tao, na nagkakamali at nagkakasala. Okay? So, yun po ang soul of love. Ano po? Ang sentro talaga ng puso talaga ng tunay na pag-ibig ay ang pagpapatawad. Sabihin po natin sa ating katabi, pinapatawad na kita. Kahit wala ka pang kasalanan, pinatawad ka na. Ano po? Yan. Kahit pa magkasala ka, basta kasama na yon na pinapatawad ka na ng iyong katabi. Okay. So ngayon, tuloy po tayo, the scope of true love. Pangatlo na tayo, the scope of true love. Yung lawak po ng pag-ibig. Sabi rito, makinig kayo mabuti, oftentimes, we only love people who are lovable, who are good, and kind to us. Tama, mali? Diba? Minamahal lang natin yung mga taong karapat-dapat mahalin, yung mga taong mabuti sa atin, yung mga taong mabait sa atin, yung mga taong laging naglilibre sa atin, yung mga taong laging nagbibigay ng regalo sa atin. Di ba? Yun lang mga minamahal natin. Pero yung mga tao na para bagang hindi ka ibig-ibig, minsan hindi ho natin sila minamahal. Di ba? Yun ho ang problema ho sa atin. Minsan daig pa ho tayo ng mga tao sa mundo.
Napapanood niyo ba si Daddy Frankie? Diba, itong taong ito ay may gift talaga siya sa pagdating sa pakikitungo sa mga taong homeless o sa mga siraulo talaga. May sira talaga sa utak. Kayang-kaya niyang paamuin, kayang-kaya niyang baguhin ang buhay ng mga taong ito. Yun ang gift niya eh. Pero unbelief siya, hindi siya Kristiyano tulad do natin. Diba? Kaya sabi ko minsan, daig pa ng mga tao sa mundo ang mga Kristiyano. Sa atin, hindi natin kayang gawin kasi may nakita ko dyan, naglalakad sa labas, habang buhok, mandungis. Hindi ko mamalapitan eh. Diba? O, pero yung halimbawa sino pangalan nun? Si Oliver. Si Oliver, di ba? Talagang 18 years na nakakulong. O, di ba? Nakakulong doon sa isang kwarto na walang labas-labas yon. Kinulong lang siya. Pero ngayon, mataba na siya, maayos na siya. Si Raulo kasi kaya kinulong si Raulo kasi nananakit. Di ba? Pero napaamo po niya. Mga kapatid, kahit gaano ka samaho ng tao, sa Panginoon, wala ho kasing imposible. Tayo bilang mga Kristiyano, kung minsan, daig pa tayo ng mga tao sa mundo. Kasi nga, nagmamahal lang ho tayo doon sa mga taong nagmamahal po sa atin. Di ba? Pero hindi ho dapat ganon. Ang scope of true love ay doon ho kahit sa mga taong hindi ka ibig-ibig, ay dapat ibigin po natin. Okay, tingnan po natin ang ating Panginoon Jesus kasi siya naman yung ating pong modelo ng tunay na pag-ibig na ito. Sabi nga, the cross was a first punishment to the worst criminals. Alala niyo po yun? Kaya ho mayroong cross doon sa Kalbaryo kasi ito po yung pinaka-capital punishment ng mga lalaki na nagkakamali at nagkakasala sa Israel kapag sila po ay ang kanilang kasalanan ay hahantong ho sa kamatayan. Di ba? Kaparusahan ay kamatayan. Sa atin ay silya elektrika, lethal injection, ang ating pong pinagdaanan din sa bansa. Ang firing squad daw, sabi nga doon, di ba? Merong ganon. Pero ngayon, inabulis na ho yun, kaya nga ho, dahil sa pinairal ho yung grasya. Pero sa Israel, sila po ay, pag lalaki, halimbawa, ipapako talaga sa cross. Pag babae naman, ay dadalhin sa plaza, babatuhin hanggang sa siya ay mamatay. Kaya dadagan na ng isang truck na bato. Ganon. Yon. So mga kapatid, yung cross na yon, it was a forced punishment na po. Talagang obligado ka na parusahan doon kapag ikaw ay isang kriminal. Kaya nung si Jesus ay pinako sa krus, meron pong dalawang kriminal na nakapako doon. Kaya nga dalawang ito ay pareho sila nangangailangan ng salvation. Okay? Kaya lamang sabi dito, one of the criminals who were hanged railed at him, saying, "Are you not the Christ? Save yourself and us." Hindi ba kayong Kristo? Sabi nga noon, isiligtas mo ang iyong sarili. Isama nyo na rin kami. Sabi po noong isang criminal na yon. Okay? Pero ano sabi nung isa na nasa kanan? Verse 40 ng Luke chapter 23, "But the other rebuked him, saying, Do you not fear God? Since you are under the same sentence of condemnation, and we indeed justly, for we are receiving due reward of our deeds. But this man had done nothing wrong." Nararapat lang sa atin na tayo maparusahan katulad dito kasi tayo ay makasalanan. Pero ang taong ito, sabi nga nun, walang nagawang masama. Okay? Then verse 42, and he said, "Jesus, remember me when you come into your kingdom." Alalahanin mo ako, Panginoon, kapag ikaw ay naghari na. Sabi po nung isa. Okay? So ano pong napansin natin mula doon sa talatang iyon? Both of them, yung dalawang criminal na yun na nasa kanan at nasa kaliwa, they needed salvation. Pareha sila na ngailangan ng kaligtasan. Kaya lamang, sabi rito, the first criminal needed salvation but he mocked Jesus. Ano po? Ininsulto pa niya ang ating Panginoong Jesus. Pero yung isa, sabi ito, he humbled himself and asked for salvation. He asked Jesus for salvation. Humingi siya, "Panginoon, alalahanin mo ako kapag ikaw ay naghari na." Yun ang kanyang ginawa. Pero kaya naman, ang tugon ng Panginoon ay ganito, "Truly, I say to you, today you will be with me in paradise." Napatawad siya sa kanyang kasalanan dahil mahal siya
ng ating Panginoon. So ano pong scope? Scope of true love, sabi doon, reaches out even to the worst sinners. Diba? Katulad sinabi ko kanina, minsan ang minamahal natin, yung nagmamahal lang sa atin. Pero yung mga taong masama, na talang lalong-lalo na nanakit sa atin, minsan hindi natin sila kayang mahalin. Pero ang talagang lawak ng pag-ibig ng Panginoon, ano po, yung totoong pag-ibig talaga, ito'y umaabot kahit pa doon sa pinakamasamang makasalanan. Sino sa tingin ninyo ang pinakamasamang makasalanan sa buhay ninyo? Ang inyo bang asawa? Ang inyo ba ang inyo bang girlfriend o boyfriend? Ang inyo bang kapatid? Ang inyo bang kapitbahay? Ang inyo bang kaaway? Ang pinakamasamang kaaway? Ang pinakamasamang makasalanan? Diba? Sino siya? Ang sabi rito, sabi ng Bible, love your enemy. So, ibig sabihin, kahit pa siya pinakamasama sa lahat, kailangan mo siyang mahalin. Sapagkat ginawa ito ng ating pong Panginoon. Okay? Kaya nga, love like Jesus. Okay? Sa ating pong pagtatapos, sabi nga, just walk in love. Mga kapatid, yamang tayo po ay Kristiyano, ang isang brand po na dapat makita sa atin, katibayan na tayo Kristiyano, yung tayo po ay nagmamahal. So kung tayo nagmamahal, lumakad tayo na mayroon pong pag-ibig. Mamuhay na mayroon pong pag-ibig. Sabi nga sa Ephesians chapter 4 verse 32, be kind to one another, tender-hearted, forgiving one another, as God in Christ forgave you. Kung paano tayo ay pinatawad ng Panginoon, ano sabi dito? Patawarin din natin ang sinumang nagkamali at nagkasala ho sa atin. Ephesians chapter 5 verse 1, sabi doon, therefore, be imitators of God as beloved children. Di ba? Tularan natin ang ating Panginoon and walk in love. Sabihin po natin, walk in love. As Christ loved us and gave Himself up for us, a fragrant offering and sacrifice to God. Di ba? Kung paano daw po tayo minahal ng ating Panginoon, dapat daw tayo ay lumakad na mayroon din pong pagmamahal. Okay? So sa mga ito, ang ating pong pinag-aralan ay to understand true love, we must love like Jesus. Sabihin po natin, love like Jesus. Yan. Madali ba? Madali ba? Madali bang magmahal tulad ng ating Panginoon Jesus? Pero kailangan natin tularan sa Jesus sa kanyang pag-ibig at pagmamahal. Hindi man natin ma-reach yung peak ng kanyang ginagawang pagmamahal, at least kahit paano ay sinisikap nating tularan ang ating Panginoon. Di ba? Okay? Source. May tatlo po tayong pinag-usapan. Una, yung source. Sabi rito, we know that the source of real love is God, and we can only love others if we have the source of love, which is God. Di ba? Matututo lamang tayo magmahal sa iba kapag alam natin na tayo ay minahal ng Diyos. At ang pagmamahal na yon ay talagang alam natin galing ho sa Diyos. Sa magitan ng ating sariling pag-ibig, hindi natin kaya talaga. Hindi natin kayang mahalin ang ating pong kapwa, lalong-lalo na ang mga kaaway ho natin o kaya yung mga taong umaaway ho sa atin. Hindi natin kaya yon. Pero kapag naramdaman natin yung tunay na pag-ibig ng Diyos sa atin, doon lang natin maipapadama ang tunay na pag-ibig sa ating pong kapwa. Okay? Source of love. The soul. Sabi ito, we are to love by giving what they need and not what they deserve. We need to forgive as God forgave us. Anong kailangan ng taong nagkasala? Kapatawaran. Hindi po kaparusahan. Di ba? Hindi po kaparusahan, kundi kapatawaran. So, ibigay natin sa kanila ang tunay na kapatawaran kung talagang tayo ay totoong nagmamahal. Okay? So, yung scope, sabi ito, regardless of who you are to be loved because Jesus loves you and He died for you. Di ba? Kahit anuman at sino ka pa man. Ano po? Dahil minahal ka ng Panginoon, so nararapat lamang na magmahal ka rin. Okay? Kahit doon sa mga taong mahirap hong mahalin. Di ba? So, magtatapos ako sa isang kwento.
babasahin ko lamang po, kung nandyan, nakita ninyo. May isang maliit na simbahan, sabi to, tuwing linggo may isang lalaking laging naupo sa pinakahuling upuan. Di ba yun ang pinag-aagawan ng tao, yung pinakahuli? Yung mga umaattend ng church, saan gustong umupo? Sa unahan, sa hulihan? Sa hulihan. Madalas nasa hulihan yun, pinag-aagawan ho. Kaya madalas puno ho yung hulihan, yung harapan ay bakante. Yan. So, tahimik lang siya. Yung taong ito, tahimik lang siya. Minsan amoy pawis, minsan gusot ang damit, napapansin siya ng lahat, pero walang lumalapit sa kanya. Okay? Isang linggo, bago magsimula ang service, may isang matandang kapatid ang lumapit at umupo sa tabi niya. Ngumiti lang, walang sermon, walang tanong. Inabot lang ang kamay at nagsabing, "Salamat at nandito ka." Pagkatapos ng service, umiyak ang lalaki. Sabi niya, ngayon lang ako na muling nakadarama na may nagmamahal sa akin na hindi humihingi ng kapalit. Makalipas ang ilang linggo, siya'y nagbago. Hindi dahil sa matinding pangangaral, kundi dahil sa simpleng pag-ibig. Kaya, anong aral? Minsan, hindi tayo tinatawag para magpayo, kundi para umupo. Hindi para manghusga, kundi umunawa. Ganito kasi magmahal ang ating Panginoon. Lumalapit muna siya bago magtuwid. Nagyayakap muna siya bago mag-utos. Nagmamahal muna siya kahit sa taong hindi karapat-dapat. Yan ho ang ating Panginoon Hesus. Kaya nga muli, sa ating talata na binasa, John 13 verse 35, but by this, everyone will know that you are my disciples if you love one another. Diba? Dito tayo makikilala. Yun ang brand po natin. Na talagang tayo mga tagasunod ni Kristo, mga alagad ng Panginoon, kapag tayo po ay nagmamahalan sa isa't isa. Sabihin po natin sa ating katabi, I love you. With the love of the Lord. Yan. Wow. Tayo pong lahat ay tumayo at tayo po'y magpasalamat sa Panginoon.